Kain na tayo. Wow! At ikaw na yung manok mo, hindi kabil tayo pa. Hello guys! So ngayon, for today's video, nangunguha tayo ng gulay para may pang-ulam si Papa at may hawak na pala akong scissor at bilao. So let's go! So, ang inuna ko palang kinuha guys ay yung talbos ng kamote. Guys, ito yung una nating nakuha, talbos ng kamote. Sunod ko nga palang kinuha guys yung sitaw. Para may dagdag din, ganun. Pero konti lang yung nakuha ko guys kasi hindi pa pwede. Kasi maliliit pa yung mga iba guys. Parang maliit pa talaga. Hindi pa pwedeng harvest. Pag malaki na, okay. Yan pala yung tanim ni Papa na sitaw. Nilagyan niya ng mga ganyan para maayos tignan, di ba? Kasama ko pala yung kapatid kong kumuha ng mga gulay. Yung next guys, kumuha kami ng flower ng kalabasa. Wala kasi siyang pasok kaya yun, may kasama ako na kumukuha ng mga gulay. Yun guys. Yun, meron pa doon. Dito talaga sa probinsya guys, pag masipag ka lang magtanim ng mga gulay, ganun, hindi ka talaga magugutom kasi lalo kapag malapit ka lang sa bahay nyo, di ba? Pag nagutom ka, pumunta ka lang sa gilid ng bahay mo, tapos mag-harvest ka ng mga gulay. O, solved, may ulam ka na, ganun. Hindi mo na problemahin kasi madami kang tanim na gulay, fresh na fresh pa. Hindi kagaya sa Tuguegarao kapag bumibili kami doon, konting lang, ang mahal-mahal, tapos hindi mo pa alam kung saan nanggaling yun, tapos hindi pa fresh, ganun. Kaya ito talaga yung namimiss ko kapag umuwi ako dito sa bahay. Yung flower guys, sa mga hindi nabibigyan ng flower, ito na-offer you. Wow! So may nakita nga akong busil ng kalabasa guys. Tinignan ko, o yan, maliit pa lang siya guys, hindi pa pwedeng harvestin, ganun. Siyempre konting na lang. O, diba? Yan yung kapatid ko guys. Wala siyang pasok. Ito pala yung harvest namin guys. Kumuha na din pala ako ng itlog ng native na manok guys, para pangdagdag na rin. Hours later. Wow! Siyempre guys, tinawag ko na din si Papa para kumain kasi nandun siya kanina nagtatanggal ng damo, kaya tinawag ko na. Siyempre guys, hindi ako magpapahuli. Kinuha ko agad yung itlog. Siyempre, yan. Tapos isaw-saw pa sa bago. Diba? Tapos with kape pa yan. Siyempre, mas masarap pag may kape talaga guys. Kaya din pa? Siyempre, ito talaga yung mga namimiss kong gulay kapag umuwi ako dito sa bahay. Siyempre, kumuha na din ako ng gulay guys. Yung inabraw. Yung nilalagyan ng bagoong yan guys. Siyempre, ako nagluto yan. Siyempre, masarap. Ito talaga yung mga namimiss kong mga pagkain kapag nandun ako sa city guys. Kaya pag umuwi talaga ako, ganito talaga. Siyempre nagimay ako para mas masarap talaga kumain guys. Diba solved na ako para akong patay gutom dyan guys. Sorry guys, namiss ko lang talaga yung mga pagkain dito sa probinsya. Alam nyo guys, dun sa city, sobrang hirap ng doon pagkain kung wala nang maipadala yung magulang ko or yung ate ko. Bigyan nila ako ng allowance, sobrang wala na. Mamamatay na ako, kaya yun, nagkaroon na ako ng ulcer, peptic ulcer nga pala guys. Alam nyo guys, nung ako nagka-college talaga, sobrang hirap. Lalo nung lumayo ako dito sa bahay kasi dun ako sa city nag-aaral. Sobrang hirap kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng makakain mo, ganun. Lalo kapag hindi ka pa nila binigyan ng pera, ganun. Sobrang hindi ko alam kung minsan nakakahiram din naman ako sa mga kabady ko, minsan sa mga classmate ko or kaibigan ko. Kaya super grateful ako sa mga kaibigan ko na nagpapahiram sa akin. Minsan wala silang mapahiram, kaya no choice, hindi ako kumakain minsan. Pero minsan meron din naman. Ganun, hindi naman lagi. Kaya kapag nag-college ka talaga,
tiis-tiis lang. Sabi nga sa Bible, Luke 1 verse 37, nothing is impossible with God. O diba? Sobrang dun pa lang dapat huwag mawalan ng pag-asa. Kasi alam nyo guys, dito sa mundo talaga, syempre maraming mga pagsubok na kailangan nating lutasin araw-araw. Maraming problema, ganun. Pero sabi nga, diba, pray and never give up. Sa Luke 18 verse 1 po pala yun. So yun lang guys. Thank you for watching. Please follow, like, and comment na rin.